At sa episode na ito ay magmumotor tayong muli sa tinaguriang the summer capital ng bansa, ang Baguio City. Marahil magtataka kayo kung bakit halos lahat ng video ko ay papuntang Baguio. Ano, wow, grabe oh. Kita mga kapsol, napakataas. Ito ang dahilan. Welcome Kapas Tarlac mga kapsol. So yan, good morning sa inyong lahat. Time check 9:35. So nandito tayo sa ano mga kapsol, Kapas Tarlac, going to Baguio. After 3 months magbabagyo ulit tayo guys. Samahan nyo ako sa aking pagbabagyo ngayon. Solo ride na naman tayo, going to Baguio. 265 kilometers from Manila to Baguio ang tatakboy natin. So kanina pa tayo nag-take off doon sa Manila mga 6 AM kasi nga nag-duty tayo kagabi, galing pa tayo sa work. So ito wala pa tayong tulog. Pero ayan, awa ng Diyos, matibay pa rin tayo. Nakabuklat pa yung mata natin. Ganito ang riders here. Pag tunay ka na riders, talagang hindi mo iisipin yung pagod kaya wala kang tulog. Hopefully na makarating tayo ng maaga sa Baguio, no? Kasi grabing layo pa nun. Tarlac pa lang tayo. Wala rin akong idea guys, no, sa mga bagong ipinatupad ng lungsod ng Pangasinan, yung Nobis. Pero napanood ko lang sa mga video na 6 PM hanggang 6 AM. Huwag lang tayo abutan ng gabi sa daan. Wala pa tayong reflectorized jacket. So tingnan natin dito sa bandang Pangasinan kung sa mga along highway lang. So mag-abil tayo kahit para sa atin lang muna. Baka abutan tayo ng gabi, mahirap na. First offense pa naman nun, reminders lang muna. Pero second offense is 1,000, third is 2,000, and fourth is 5,000. Tapos makukulong ka pa. Hindi ko sure kung ilang months, ilang taon makukulong ka. Grabe yung batas. Dito lang to sa Pangasinan banda na na implement nila. Kasi para din naman yan sa atin guys, no? Para sa atin din na mga riders. For safety na rin lalo sa gabi. Mahilig tayo magbiyahe, mag-ride sa mga malalayo. Approaching na tayo ng Pangasinan, no? Alright, na-miss ko to mga karapsol.
Mongkada. Ayan o. Harap dito, grabe. Approaching Rosales, Pangasinan. So dito sa Urdaneta mga karapsol, no, napapansin ko sa mga tindahan ng mga beast, ilan na lang yung natitira kanilang paninda. Parang nagkakaubusan na yung mga beast na paninda ng mga dito nagtindahan. Kasi pansin ko, bumili ako ng isang piraso, ang natira sa ano na lang, naka-display, dalawa na lang. Mahigpit na pinapa-implement dito yung no sticker, no beast, no rides. Kaya napapansin ko, wala mas maganda tingnan yan kung sa gabi. Kasi ngayon ilan lang yung mga napapansin ko eh. Although sa mga tricycle naman, halos lahat na ng sidecar ng tricycle, yung mga nakakabit na ng mga reflectorized na sticker. Ay, approaching La Union mga kapsul. Lapit na tayo. Sa wakas, karating na tayo. After 3 months dito, pabalik tayo ng Baguio. Pero kita na sa harapan natin, grabe, sulit. Napakasulit, grabe. Yan yung pinakatabis niya na ganyan. Ayan na. Oh, ito na tayo, La Union. Wow, namiss kita. Ang tagal din natin hindi nagkita, La Union. Grabe. Kumusta na kaya ang La Union? Benguet Province. Ayan. Wow. Hopefully nakarating na tayo dito sa Benguet Mountain Province mga karapsol. Kung sana wag umulan yan, kapal na ulap. Abutan tayo, wala parang masilungan dyan sa mga ano yan. So approaching na tayo ng Cannon Road. Tagal-tagal din tayo hindi nakadaan dito sa Cannon Road mga karapsol na. Dahil wala tayong diop-diop. Nakakamiss din dito yung mga bangkingan kasi. Tsaka yung kalsada mga karapsol, talagang ma-appreciate mo yung ganda ng kalsada dito. Ang linis ng mga ng tubig mga karapsol. Simula nung binaha.
Ano, may mini falls oh. Delikado to mga kapsel, mini falls. Wow, tumutulo lagi mga kapsel pag ano, pag ganitong tag-ulan ha. Grabe, solid, napakaganda. Nakakamiss sa Kinon. Woo! Wow, ito yung nami-miss ko talaga sa Kinon eh, yung ganitong nature, ganitong mga kurbadahan. Yung mga kapsel, bababa tayo na. Bababa tayo oh. Yan oh, Twin Peaks. Yan oh, grabe, nakakalula. First time natin makasakay ng ganito, makadaan ng ganito na tulay mga kapsel, na umuuga-uga. Ang galing oh, diba? Dito to sa Twin Peaks, Barangay Twin Peaks. Twin Peaks ano, nahulog yung susi na. Kakatakot, grabe. Parang hindi ko, ano ba to? Ba't ganito? Ang galing mga kapsel oh. Parang nakakaano, parang lumiliit yung itlog ko. Yung bitlog ko dito sa dumadaan dito. Ang taas, grabe. So save natin makasaka dito ba? So safety naman siya kasi bakal siya eh. Yung nga lang, tradisyon, grabe. Ayun o. Wow, grabe mga kapsel. Umuuga-uga. Katakot. Napakalinis at saka napakalakas ng ano niya, tubig, di ba? Ayan oh, dito entrance fee, cleaning, repair. Ayan oh, entrance fee lang yan mga 10 pesos, wala nang ano yan. Mantasawa na kayo. Ayan oh, ito yung pinaka the best. Nakakatakot, grabe oh. Pag naligo ka dun yun, mag-ano ka lang, maghulog ka, donation lang yun, para lang sa mapanatili lang yung kalinisan. Pero tingnan mo kapsel, may ano pa dito, prutas na ano, di ba nakakain to? Yan o, dahil prutas di sa baba. May mga isda doon mga kapsel, isda, dami, galing. Wow, di ba? Grabe, sarap. Twin Peaks to Babinggit. So ayan, let's go. Nakita natin na ano, na falls dito to sa ano, Kinon Road to Babinggit. Siguro nasa mga 3 kilometers lang itong falls na to na makikita nyo. Napakalapit lang niya. Medyo ano lang yung parking ng mga motor, medyo hirap lang kasi nga alam mo na pang tong Kinon Road, kaya wala masyadong malaking space ng parking lot. Nilagyan lang na natin pesos entrance fee.
Pero wala namang naningil doon sa atin nung pumasok tayo. Kaya next time na lang tayo doon babalikan natin, maliligo tayo dyan. Hindi na natin kailangan pan lumayo sa ibang lugar para maligo lang. Ayan, may falls, napakaganda, napakataas pa. Yan sinasabi ko sa inyo na ginagawa. Hindi ko sure kung saan yan. Bypass na yun eh. Ganito din yung mangyayari daw mga kapsulo. Ano, yung mga mga drainage. Yan yung nangyayari. Hindi ko sure kung saan yan. Ano, laki na dati. Last 3 months na dumaan ako dito, maliit pa lang yan. Ang liit pa lang yan. Pero tingnan nyo naman mga kapsulo. Ano, dito ang tagos yan kasi paakyat doon eh. Malamang dito sa kabila ang tagos yan. So mangyayari niya gagawa ng tulayan. Pupunta dito mga kapatid, paakyat dito. Ayan So ayan, sinasabi ko na. Ayan mas malapit siya dyan Dito ang mangyayari niyan, dito tutulay mga kapatid, magiging tulay. Ayan Nakikita nyo dito to sa Camp 3. So yun doon sa pala mga kapatid, sa Camp 6 pala sa Buhid River. So i-update ko na rin kayo doon kasi nga matagal na rin tayo hindi nakadaan dito. Kung yung lagi nag-landslide doon sa taas, kung ano ng status noon. Kasi last 3 months is pagdaan ko doon sa Buhid River pa kami dumadaan. Kasi yung sa taas ongoing pang nire-repair. As per ng mga na dumadaan doon, ginagawa doon parang kagaya doon sa Marcos Highway sa kabila na parang tunnel siya. Kaya wala pa tayong idea kung ganun totoo ba yun kasi nga hindi na tayo nakadaan simula nung wala na tayong DO 3 months ago na. Ngayon malalaman natin kung totoo ba talaga na ganun ang ginagawa nila, na gawing tunnel din yun para maging matibay. Grabe, nakakamiss din yung magkinon talaga mga kapsal sa ganito palang nadaan. Sulit na yung pagod mo galing Maynila dito ka dumaan sa Kinon. Sobrang namiss ko talaga tong Kinon, dinadaanan ko to. Hindi na tayo bago dyan sa mga landslide na yan dito sa Kinon, lalo na itong tag-ulan, sunod-sunod yung ulan kasi talagang ganyan na talaga yan. Ang sinasabi ko, di ba? So ang mangyayari nito mga karipsolis, give and take lang. Diyan kami sa baba dumadaan. Ito yung mangyayari niya mga karipsol, 1 lane ahead. Give and take lang yan kasi ongoing kasi ginagawa yan mga karipsol. So totoo nga mga karipsol, yan gagawa sila ng ng tunnel. Ayun tunnel nga talaga gagawin ito. Galing, natakip na lang kulang. Ang galing, yan grabe, taas ay ito siya wow, ang galing diba? Sa gitna kadang kayo gumagawa dyan kuya? Kayo yung gumagawa diyan? Gumagawa? Oo, dyan sa tunnel? Hindi. Parang paalam sana ako. Sige, thank you.